Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Inspeksyonin ang lahat ng sasakyang pandagat sa bansa para tiyaking ligtas pumalaot. Yan ang ipinag-uutos ngayon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasabay ng pagsuspinde sa operasyon ng Allison Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lumubog na barko sa Basilan. Narito ang report. Inatasan ko rin po ang Marina to submit to me a complete maritime safety audit ng entire domestic fleet dito sa Pilipinas. Full inventory po yan. Pinai-inspeksyon ng Department of Transportation sa Maritime Industry Authority o Marina katuwang ang Philippine Coast Guard ang lahat ng barko sa Pilipinas kung ligtas ba at pumasa sa safety protocols. Yan matapos lumubog ang MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan Lunes ng madaling araw, biyaheng Pahulo-Sulu mula Zamboanga. Sa update kanina ng DOTR at PCG, 18 ang nasawi sa paglubog kabilang ang isang sanggol, habang 10 naman ang nawawala, kasama ang kapitan ng barko at isang PCG marshal, mula sa kabuang bilang na 317 passengers at 27 na tripulante lula ng shipping vessel. Tinitiyak ni Acting Secretary Giovanni Lopez ang financial assistance at maging ang insurance mula sa mga biktima. Nakipagpulong na rin sa kanila kanina ang pamunuan ng Allison Shipping Lines at nangakong magpapaabot ng tulong. May 10 araw ang Marina para inspeksyonin ang buong hanay ng Allison Shipping Lines. Una nang isinantabi ng PCG ang anggulong overloaded ang barko dahil tama lang umano ang bilang ng mga sakay nito. Sa ngayon, suspendido na ang operasyon ng Allison kasama sa investigasyong isinasagawa ang pahayag ng mga survivor na kulang o di kaya ay sira-sira naman ang mga life jacket sa barko. The entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. Ang utos din po ng Pangulo, magkakaroon po tayo ng full-blown investigation. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, magkakaasa po kayo na yayarin, sisipakin, we will file the appropriate cases against our gobyerno. Ganun din po sa panig ng ship owner. Kung lalabas sa investigasyon na meron silang pagkukulang, they will expect the full force of the law also. Nitong nakaraang linggo din, isang lancha naman ang nabutas at tumaob dahil sa lakas ng hampas ng alon sa Tawi-Tawi. April 2025, isang barko rin ang lumubog sa Occidental Mindoro, 6 katao ang nasawi. Patuloy ang paghahanap ngayon ng PCG sa mga nawawala, kung saan sinabi nilang may mga pagkakataong may survivor pa rin nakikita kahit ilang araw na ang lumipas. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga nasawi at patuloy ang dalangin sa kaligtasan ng mga nawawalang sakay ng barko. Tuloy sa February 23 ang pagdinig ng International Criminal Court para sa kumpirmasyon ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, matapos makumpirma ng korte na siya ay fit to stand trial. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillia. Inanunsyo ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na tuloy na ang pre-trial proceedings sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang makumpirmang fit to stand trial o may kakayahan at handang lumahok sa mga pagdinig bago ang paglilitis. Kaya agad itinakda sa February 23 ang confirmation of charges hearing sa kaso ni Mr. Duterte. Ayon sa ICC, nakabatay ang kanilang naging desisyon sa report ng 3 eksperto na sumuri sa dating Pangulo. Matatanda ang hiniling ng kampo ni Mr. Duterte na ipagpaliban ng mga pagdinig dahil sa iniindang cognitive impairment o humihinang kakayahang mag-isip. Ayon sa Chamber, September 8, 2025 nang napagpasyahan na ipagpaliban muna ang mga pagdinig sa kaso para suriin ang fitness to stand trial ng dating Pangulo. Sa parehong araw, iniutos ng Chamber ang further medical assessment kay Mr. Duterte.
Nagtalaga ang chamber ng panel na binubuo ng 3 eksperto. Isang propesor na dalubhasa sa forensic psychiatry, isang propesor na dalubhasa sa geriatric at behavioral neurology, at may karanasan sa pagsusuri ng mga matatanda kung kaya nilang lumahok sa paglilitis, at isang propesor na dalubhasa sa neuropsychology. Matapos ang kanilang assessment, inireport ng panel na naiintindihan ni Mr. Duterte ang kanyang mga karapatan para sa fair trial. Alam rin daw ng dati Pangulo ang mga kasong isinampa sa kanya at ang proseso sa pagdinig sa mga kaso, at kaya niyang magbigay ng instruction sa kanyang counsel. Sinabi ng chamber na sapat ang report ng panel para makumpirmang may kakayahan ng dating Pangulo na maunawaan ang mga kaso, mga ebidensya at posibleng kahihinatnan ng mga pre-trial proceedings. Gayunman, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na may mga internal inconsistencies umano sa ulat ng panel na nagpapahina sa kanilang konklusyon tungkol sa pagiging fit ng kanyang kliyente. Anya, iaapela nila ang desisyon dahil nilabag ang karapatan ni Mr. Duterte sa due process. Nararapat din daw na mabigyan sila ng pagkakataon na humingi ng paglilinaw sa panel kaugnay ng kanilang report. Samantala, bumisita muli si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama sa detention facility ng ICC, pero hindi raw nila napag-usapan ang latest development sa kaso nito. Hindi, kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Okay naman raw ang kalagayan ng ama na mag-iisang taon nang nakakulong dahil sa kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa mga balita sa probinsya, negosyante sa Nueva Ecija kinidnap ng pinsang pulis. Mga sospek arestado sa hot pursuit operation. Malaysia National at dating SK chairman sa Tawi-Tawi arestado naman sa buy-bust operation ng PIDEA. At 23 vintage bomb na hindi sumabog noong World War II na recover sa Davao City. Timbog ang isang Malaysia National at dating SK chairman sa pagtutulak ng iligal na droga nitong Lunes sa ikinasang buy-bust operation ng PIDEA BARM Philippine Marines at Tawi-Tawi Police. Arestado sina alias Chomen at alias Jerry sa isang hotel sa Bonggao, Tawi-Tawi. Nakuha sa mga sospek ang 189 na pirasong vacuum-sealed plastic na naglalaman ng marijuana. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bonggao Municipal Police Station ang mga sospek habang hinihintay ang inquest proceedings para sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasagip ng Nueva Ecija Police ang isang 59 anyos na negosyante na kinidnap umano ng pinsang pulis at 2 kasabwat nito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon. Ayon sa Nueva Ecija Police, pagdating ng negosyante sa warehouse umaga ng Lunes, biglang sumulpot ang mga sospek, tinutukan at sapilitang isinakay ito sa sasakyan ng biktima at nagdemand ng 5 milyong ransom. Dito na nagsagawa ng hot pursuit operation ang otoridad gamit ang cellphone ng biktima. Naaresto ang AWOL Police sa San Miguel, Bulacan, habang naaresto naman kinabukasan ang 2 pang kasamahan nito. Mahaharap ang 3 suspect sa kasong kidnapping. Na-recover ng Philippine Army Explosive Ordnance Battalion ang 23 vintage bombs na hindi sumabog sa Purok Balite, Barangay Buhangin, Davao City. Sa pag-inspeksyon ng EOD Battalion, ang na-recover na unexploded explosive ordnance ay isang Type 99 Mark III Japanese Navy vintage bomb na may timbang na 32 kilograms bawat isa at sira-sira na. Agad ding sinecure ng EOD team ang lugar para hindi maging banta sa mga residente at sa lugar. At sa sports balita, pressure, it's part of the job. Yan ang sinabi ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos ang kanyang unang panalo sa Philippine Women's Open laban kay Alina Chereva ng Russia. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. Matindi ang pressure para kay Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang paglalaro sa home soil para sa Philippine Women's Open. Pero hindi nagpadaig sa pressure ang dalaga dahil partian niya ito ng kanyang trabaho bilang atleta at pangarap niya makapaglaro sa harap ng kanyang pamilya at fans. Yeah, I would say there's a bit of added pressure. That's the job. Like Billie Jean King says, pressure is a privilege, and I'm learning how to handle it in my own ways. And
I'm happy with how I performed today. It really holds a special place in my heart. It's my first ever professional match at home, and I was able to spend it around family and around supporters and surrounded with love. So it's very special. Nagbigay din ng update si Iala sa kanyang kalusugan matapos itong mag-medical timeout sa laban kahapon. Yeah, there was a bit of discomfort and nothing serious. I have a day now to see how it goes. I'll just let it relax and wake up tomorrow, see how I feel. I think pain, physical pain is definitely a part of an athlete's lifestyle. It's a part of the job. So we have to find ways to best manage that and not let it affect us mentally. Sobrang proud din si Iala sa ipinapakita ng kapwa Pinoy na nakikipaglaban kontra sa mas batak na international tennis players. Umaasa si Iala na makakakuha ng experience sa mga ito sa kanilang mga laban. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.